Ang ninuno. Bago natin simulan, mabilis na announcement lang. Sa darating na Friday, meron akong paparating na tubig ng Banahaw necklace. Sa first batch, limited stocks lang to, almost 20 pieces lang ang available, kaya paunahan na lang kapag nag-post na ako or pwede kayo magpa-reserve sa Facebook page ng Likha. Nariyan sa comment section ng link. Simulan na natin ang kwento. Hindi na sila bumalik pa sa tahanan ng binata. Doon mismo isinagawa ng mambabarang ang pagtuntun sa kinaroroonan ni Aurelio. Maging si Aling Melba, nakitulong na din para mapadali ang paghahanap. Ngayon, kailangan na lang natin antayin ng pagbabalik na may sinugo kong kulisap. Ligtas naman tayo dito eh. Nasakop na natin yung kuta. Muling wika ni Katansyong. Habang nag-uusap ay biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Dali-dali itong pinunta ng binata. Napawi ang pangamba nang makita kung sino ang naging sanhi ng gulo. Papasukan niyo si Tatang Nasyo. Kasamahan natin siya. Wika ni Pablo. Kagad namang pinapasok ng mga nagbabantay ang matanda. Mabuti naman at nagawa niyong sakupin ang kutang ito. Anong balita kay Aurelio? Tanong ni Tatang Nasyo. Hinahanap na po namin ang lokasyon niya. Inaantay po namin ang pagbabalik ng mga kulisap. At saka, Hindi na naituloy ni Pablo ang sasabihin. Dahil nang marinig ng matanda ang tungkol sa mga kulisap, kagad pumasok sa isip nito ang tungkol sa mga mambabarang. Nakipagsabwatan ka sa mga mambabarang, Pablo. Hindi mo sila kilala at maaari ka nilang traidorin. Wika ni Tatang Nasyo. ibahin mo ang mga kasama ko, Tatang. Mapagkakatiwalaan ko sila. Halika, ipapakilala ko sa'yo. Pagpasok ng kubo, kapwa ng laki mga mata ni Katansyong at Tatang Nasyo. Pareho silang nakatingin kay Pablo. Ito ba ang maestro mo, Pablo? Hindi ko akalaing magkikita kami uli ng taong to. Wika ni Katansyong. Hindi ko alam na tinanggap mo ang pamana ng iyong ama. Ay sana naman naging tapat ka sa pangako mo noon. Wika ni Tatang Nasyo. Ngayon pa lang, hihingi na ako ng kapatawaran. Nagpadala ako sa tawag ng pangangailangan eh. Dinukot ni Aurelio ang anak ko. Sinabi nito na kapag hindi ko sinunod yung pinapagawa niya, mamamatay ang anak ko eh. Wala ko ibang pagpipilian, Tatang Nasyo. Wika ni Katansyong. Naunawaan naman ito ng matanda. Alam niyang mabuting tao si Katansyong. Hindi na mahalaga kung ano pa ang nagawa mo, Tansyong. Ang kailangan nating isipin ngayon kung paano natin maililigtas ang iyong anak. Tugon ni Tatang Nasyo. Nagpakawala na po ako ng mga kulisap. Inaantay ko na lang pong bumalik yung mga alaga ko. Wika ni Katansyong. Malapit ng mag-umaga, ngunit ni isang kulisap ay wala pang nakakabalik. Dito na nagsimulang mag-alala sina Pablo. Nagpasya ang binatang sila na mismo ang gagawa ng paraan para mahanap ang kinaroroonan ni Aurelio. Mabuti na lang, may natitira pang buhay sa mga kalaban. Ito ang pilit nilang pinaamin kung nasaan si Aurelio. At ang dahilan kung bakit hindi nakabalik ang mga kulisap, hindi nila nahanap ang kinaroroonan ni Aurelio dahil nasa kabilang isla ito. Talagang mautak si Aurelio. Pero hindi rin siya makakapagtago. Ihanda mo ang mga kasamahan, Pablo. Pinuntahan ng isa sa mga kasama natin
ang kakilala ko sa dalampasigan. Wika ni Tatang Nasyo. Bago pa man tuluyang umalis, kinausap nito ng masinsinan si Pablo. Muling pinaalala ng matanda ang tungkol sa kahinaan ng binata. Pablo, huwag mong kakalimutan ang kahinaan mo. Kahit sabihin pa nating nalamangan mo sa huling yung laban si Aurelio, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod niyong paghaharap. Lalo pat siguradong nalaman na din niya ang tungkol doon. Wika ni Tatang Nasyo. Opo tatang, wag po kayo mag-alala. Alam ko po ang tungkol sa bagay na yun. At ayoko din pong maulit pang nangyari nung una naming laban. Sisiguraduhin ko, bago pa ako maubusan ng lakas, tapos na ang laban. Tugon ni Pablo. Kagad na silang lumakad pagkatapos ng usap. Sa pagkakataong iyon, si Tatang Nasyo, Pablo, si Katansyong, Aling Melba ang magkakasamang umalis. Nagpaiwan sa kuta ang iba. Si Aling Melba ang nagsilbing mata ng pangkat dahil may kakayahan itong sumilip sa hinaharap gamit ang kanyang balintataw. Kaunting kaalaman, ang balintataw ay isang kakayahang gamit ng mga tunay na manghuhula upang silipin ang hinaharap ng mga taong nagpapahula. Nangangailangan ito ng matinding lakas ng isipan at kasanayan. Bihira ang taong nabibiyayaan ng ganitong kakayahan. At sa kaso ni Aling Melba, likas sa kanya ang kakayahan ng isang mahusay na manghuhula. Balik tayo sa kwento. Hindi naman nahirapan ang pangkat sa daan patawid sa kabilang isla. Isang kakilala ni Tatang Nasyo ang nagatid sa kanila sa lugar. At dahil hindi inaasahan ng mga kalaban ang kanilang pagdating, mabilis nilang natunton ang eksaktong lokasyon ni Aurelio. Talagang walang kaalam-alam si Aurelia. Susugod tayo sa kuta niya. Ngayon, gamitin natin ang pagkakataong ito upang makalamang. Wika ni Aling Melba. Mula sa kanilang kinaroroonan, tanaw nila ang kuta. Halos walang nakabantay at ang ilan ay nag-iinuman pa. Naunang maglakad si Pablo papasok. Hindi nagdalawang isip na sugurin ang mga walang kaalam-alam na tauhan ni Aurelio. Nang marinig ang kaguluhan ay dali-daling lumabas ng kubo si Aurelio. Nanlaki mga mata nang makita kung sino ang sanhi nito. Ikaw, paano mong natunto ng lugar na to? Tanong ni Aurelio. Gulat na gulat ito. Lalo pa nang makitang halos lahat ng kanyang mga tauhan nakabagsak na sa lupa. Hindi ka makakapagtago ng matagal, Aurelio. Kailangan mong pagbayaran ang mga ginawa mo. Pero bago ko gawin ang bagay na yon, may isang tanong ako. Nasaan ang anak ni Katansyong? Biglang tumawa ng malakas ang matanda na lalo namang nagpadagdag sa inis ni Pablo. Uli na kayo! Kung siya ang pinunta nyo dito, wala na! Dinala ko siya sa aming pinuno para ialay. Kung gusto nyo ba siyang makuha ng buhay, magmadali kayo! Wika ni Aurelio habang naglalakad palayo. Oo, kukunin namin siya. Pero bago ang bagay na yon, ikaw muna ang uunahin ko. Tugon ni Pablo. Kaso nga lang tawa lang ang isinagot nito sa kanya. Wala kang mapapala sa akin, bata. Hindi ako dapat ang pagtuunan mo ng pansin, kung hindi ang aming pinuno. Muling wika ni Aurelio. Ikaw ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Kaya pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo. Tugon ni Pablo sabay sugod.
isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa matanda. Sadyang matibay si Aurelio dahil sa kabila ng katandaan nito. Nagawa pa rin niyang pigilan ang kamao ng binata. Hindi ako ganon kadaling talunin, bata. Nagawa mo man akong talunin sa una nating laban. Pero hindi na sa pagkakataong ito. Hawak-hawak nito ang kamao ni Pablo sa kanang kamay, habang ang nasa kaliwa may kung anong kinukuha sa kanyang bulsa. Nang mailabas ito ng matanda ay biglang nakaramdam ng panghihina si Pablo. Anong ginawa mo? Tanong ni Pablo. Sinabi ko na nga ba, may kahinaan ang mutyang hawak ba? Ito'y isang uri ng batong bulalakaw at may kakayahan itong basagin ng anumang kakayahan ng isang mutya. Tugon ni Aurelio. Nakita naman ito ni Tatang Nasyo, kaya kagad kumilos ang matanda upang tulungan si Pablo. Sa kasamaang palad, napakalayo ng kinaroroonan nito, kaya wala ding nagawa ang matanda. Kitang-kita niya habang unti-unting lumulod si Pablo. Masakit para sa matanda ang pagmasdang unti-unting nangihina ang mag-aaral. Ilang sandali pa, may nagbato ng sibat. Tinamaan nito si Aurelio. Kagad nabitawan ang hawak na batong bulalakaw. Ito ang naging dahilan para makawala si Pablo. Ngunit patuloy pa din itong nangihina. Nakatingin lang ito sa lalaking nagbato ng sibat. Nakita niya kung paano nitong pinugutan ng ulo si Aurelio. Hindi na nito nakilala kung sino dahil matapos ang tagpong iyon, nawalan siya ng malay. Nagising ang binata at nagulat ito dahil nasa ilalim siya ng tubig. Napakalinaw. Kitang-kita ni Pablo ang mga nilalang na nagsisipaglanguyan mula sa pinakamaliit na isda hanggang sa mga kakaibang nilalang na noon pa lang niya nakita. Sa kalagitnaan ng lawa, nakita ni Pablo ang isang bata. Dali-dali siyang lumangoy papunta sa kinaroroonan nito at nang tuluyan siyang makalapit, hinawakan ng paslit ang kanyang muka. Nakangiti lang ito sa kanya habang hawak-hawak nito ang mukha ni Pablo. Nakakita ito ng mga pangitain. Dito na nagsimulang magsalita ang bata. Ang ganda ng mundo na to, di ba? Hindi ko nga akalain na mabibigyan ako ng may likha ng pagkakataon para mamuhay dito. Nagtataka si Pablo kung paano niyang naririnig ang mga sinasabi nito gayong nasa ilalim sila ng tubig. Nang maalala, dali-dali siyang umahon. Kaso nga lang kahit anong gawin, hindi niya maabot ang ibabaw ng tubig. Hanggang sa muli niyang narinig na magsalita ang bata. Saan ka pupunta? Iiwan mo ko dito? Isama mo ko? Gaya ng lagi mong ginagawa bago ka umalis ng bahay? Hindi alam ni Pablo kung bakit nasasabi ito ng bata. Wala siyang ideya kung sino ang paslit na iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Tanong ni Pablo. Nagulat ito dahil nagagawa niyang makahinga at magsalita sa ilalim ng tubig. Hindi mo ba ako natatandaan? Isinilang ako sa palad mo at ikaw ang naging kanlungan ko simula ng araw na yun. Tugon ng bata. Dito napagtanto ni Pablo na ang batang kausap niya ay ang katawang tao ng mutya. Ikaw? Ikaw ang mutya? Yan ba ang totoo mong anyo? Tanong ni Pablo. Ikaw,
ikaw yung nagbigay sa akin ng anyong to. Dahil sa kalooban mo, nakasing linis ng isang paslit. At ang tubig na nasa paligid natin, yan ang kahinaan mo. Tugon ng bata. Dagdag pa nito na si Pablo din ang may gawa ng mundong iyon. Dahil sa kawalan nito ng sapat na tiwala sa kakayahan, hindi mailabas ng maayos ang kakayahan ng mutya. Alisin mo ang anumang alinlangan. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Huwag mo kong ikulong sa lawang ito. Pakawalan mo ko, Pablo. Muling wika ng bata. Matapos itong magsalita, biglang nagising si Pablo. Basang-basa ang binata dahil binuhusan ito ng tubig ni Aling Melba. O ayan, gising na. Sus Mariosep, kung aantayin nyo pang magising yan, walang mangyayari. Ano Pablo, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Melba. Opo, Aling Melba. Nung wala akong malay, nakita ko yung katawang tao ng mutyang hawak ko eh. Tugon ni Pablo. Nagkatinginan ang tatlong matanda nang marinig ito. Pinaliwanag ng binata ang mga pangitain nakita. Bihirang magpakita ang mga mutya sa anyong tao. Maswerte ka, Pablo, dahil bagong silang na mutya ang iyong tangan at kagaya ng sinabi mo, ikaw ang nagbigay ng hubog at anyo sa mutyang hawak mo. Tugon ni Tatang Nasyo. May dahilan kung bakit nakita mo ang pangitain at ikaw lang ang nakakaalam ng ibig sabihin nun. Wika ni Katansyong. Aminado po ako na pinipigilan ko ang lakas sa taglay ko dahil sa takot na marami ang maaaring madamay. Ito ang kinakatakot ni Pablo dahil alam niyang maraming hindi nakikitang elemento ang nasa paligid. At sa oras na pakawalan niya ang buong lakas ng mutyang tangan, marami sa mga ito ang maaaring madamay. Habang nag-uusap, naalala ni Pablo ang lalaking nagbato ng sibat kay Aurelio. Nga po pala, Tatang. Sino yung lalaking nagbato ng sibat kay Aurelio? Hindi ko masyadong nakita yung mukha niya eh. Tanong ni Pablo. Hindi ko rin kilala ang lalaking iyon. Pero nagpapasalamat ako dahil merong pinadala ang may likha upang iligtas ka sa tiyak na kamatayan. Naging palaisipan ito kay Pablo dahil wala na siyang ibang alam na maaaring tumulong sa kanila. O ano na? Wala na ba tayong gagawin? Baka nakalimutan yung may kailangan pa tayong iligtas. Wika ni Aling Melba. Agad nang tumayo ang binata at dinampot ang kanyang sandata. Napalingon ito sa bangkay ni Aurelio. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na nakatarak pa din sa katawan nito ang sibat na nakapatay sa kanya. Hinawakan ito ni Pablo at hinugot. Tinignan ang dulo at nakita ang simbolo ng samahan nila Emong. Sa isip ng binata, maaaring isa sa mga kasamahan ng namatay na kaibigan ang nagbato ng sibat na iyon. Halika, Pablo. Kailangan na nating magmadali. Medyo malayo dito ang lugar na tinutukoy ni Aurelio. Wika ni Tatang Nasyo. Agad nang naganda si Pablo sa pag-alis. Napansin naman ng mga kasama na dinala nito ang sibat. Bakit mo dinala yung sibat na yan, Pablo? Walang magagawa yan. Malakas ang depensang dasal ng mga makakaharap natin. Siguradong may panglis gamit ang mga yun. Wika ni Katansyong. Mali po kayo, Katansyong. Hindi niyo po ba naisip kung bakit tinablan ng sibat si Aurelio? Espesyal ang sibat na ito. Siguradong malaki ang maitutulong nito sa atin.
Tugon ni Pablo. Hindi na nagsalita pa ang mga kasamahan dahil napagtanto ng mga ito na tama ang sinabi ng binata. Maliit lang ang islang kinaroroonan nila. Napag-alaman ni Aling Melba na yun din ang lugar na kinaroroonan ng sinasabing pinuno ng kulto. Habang nasa daan, kagad na silang sinalubong ng mga kalaban. Si Katansyong at Aling Melba ang humarap sa mga ito. Tumuloy sa paglalakbay sina Tatang Nasyo, pati na din si Pablo. Malapit na tayo, Pablo. Handa ka na ba? Tanong ni Tatang Nasyo. Agad namang binunot ng binata ang kanyang itak at mas lalong binilisan ang paglalakad. Ilang sandali pa, narating nila ang malaking entrada ng isang yungib. May mga sulong nakasinde sa labas nito na tila gabay sa daan papasok. Tatang, nandito na po yata tayo. Gabayan nawa tayo ng amang may likha. Wika ni Pablo. Nagpatuloy ito sa pagpasok sa yungib. Walang pagdadalawang isip na sinalakay ang mga bantay. Nang tuluyang malampasan ang mga disipulo, pinuntahan ng binata ang kaloob-looban ng yungib. Nilingon ito si Tatang Nasyo, ngunit hindi ito nakasunod sa kanya. Inikot ng binata ang tingin sa paligid. Wala itong gaanong makita dahil napakadilim at tanging mga itim na kandila lang ang nagsisilbing ilaw. Dinampot ng binata ang sulong nakatarak sa tabi upang ilawan ang lugar. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kahindik-hindik na kapaligiran. Punong-puno ng mga kalansay na nakapako sa dingding ng yungib. Karamihan sa mga ito, nakasuot ng mahabang puting damit. Alam ng binata na ito ang mga bangkay ng mga kababaihang ginawang alay ng kulto. Labis na galit ang naramdaman ng binata. Habang iniisip ang hirap, takot at sakit na dinanas ng mga kaawa-awang biktima ng kulto. Maya-maya pa, isang lalaking nakatalukbong ang nagpakita. May hawak itong gintong punyal sa kanang kamay at sa kaliwa naman ay kalis na gawa sa bato. Tama ang dating mo. Nakanda ng altar para sa pag-aalay. Matapos magsalita ng lalaki, kaagad nagliwanag ang paligid. Tumambad sa binata ang napakaraming disipulo. Ang buong akala nito ay nagawa niyang ubusin ang mga bantay. Ikaw ang pinuno ng kulto. Tanong ni Pablo. Tama ang sinabi mo. Matagal na kitang inaantay. Ang buhay mo ang siyang susi sa pagkamit ng walang hanggang kapangyarihan. Tugon ng lalaki. Walang hanggang kapangyarihan. Gusto mong pantayan ang kapangyarihan ng may likha. Tanging demonyo lang ang naghahangad ng ganyan. Tugon ni Pablo. Tumawa ng malakas ang lalaki. At dito nagtaka si Pablo. Pamilyar sa binata ang tawang iyon. Wala ka talagang alam sa mga bagay. Nananatili kang bangbang. Wika ng lalaki. Dito nagsimulang lumalim ang hinala ni Pablo. Anong ibig mong sabihin? Anong meron sa'yo? Tanong ni Pablo. Ngunit pagtawa lang ang tinugon nito sa kanya. Akmang susugurin na sana ni Pablo ang lalaki. Sumigaw si Katansyong. Wag Pablo! Umatras ka! Hindi mo siya kayang talunin! Natigilan si Pablo. Nilingon ng matanda. Samantalang si Aling Melba naman ay nagpakawala ng mga insekto upang lituhin ang mga disipulo. Tansyong, kunin mo si Pablo. Umalis na kayo. Walang yaka talaga, Nasyo. Sinasabi ko na nga ba,
Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Dito nabuo ang hinala ng binata. Si Tatang Nasyo ang lalaking nakatalukbong. Tumawa ito ng malakas. Inalis ang kanyang talukbong. Matalas talaga ang pakiramdam mo, Melba. Dapat noon pa kita pinatay. Pero hindi. Dahil bahagi ka ng aking plano. Wika ni Tatang Nasyo. Tatang Nasyo, bakit? Pinagkatiwalaan kita. Naniwala ako sa'yo. Anong dahilan mo? Magkahalong galit at pagkalito ang naramdaman ni Pablo. Hindi ito makapaniwala na ang taong pinagkatiwalaan ay siya ding palang may pakana ng lahat. Isa pang lalaki ang lumapit kay Tatang Nasyo na labis na ikinagulat ng binata. Talagang hindi ka naginala, Pablo. Hindi ko alam na ganyang kapurol ang utak mo. Hindi ka naginala. Yang sibat na hawak mo. Ako ang nagbato niyan. Hinayaan kong dalin mo ito para makapasok kayo sa yungib. Wika ni Emong. Hindi na nakapagsalita si Pablo. Hindi ito makapaniwala. Natatraydo rin siya ng taong pinagkatiwalaan. Pablo, huwag kang magpapadala sa galit mo. Yan ang inaantay nila. Huwag kang makikinig sa pag-uudyok ng mga yan. Wika ni Katansyong. Hindi naman sumagot ang binata. Sa halip ay binunot nito ang itak. Inilapag sa lupa. Nang mga sandaling iyon ay tanging sibat lang ang hawak niya. Itinutok ito ng binata kay Emong at saka pa lamang nagsalita. Yung taong tumulong sa akin, ikaw ba yun? Ikaw ba ang bumato ng sibat na to? Tanong ni Pablo. Mahinahon ang titig nito. Nalabis namang ipinagtaka ni Tatang Nasyo. Tama ka, Ulupong. Ako nga ang tumulong sa'yo. Tugon ni Emong. Pero bakit mo pa ako tinulungan? Ano ang dahilan mo? Tanong ni Pablo. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Pablo? Tinulungan kita dahil kailangan mong mabuhay. Wala kang silbi kung mamamatay ka. Hindi namin makukuha ang mutya sa katawan mo. Tugon ni Emong. Kusang bumuon ang mutya sa katawan ni Pablo ng mga panahong nakuha niya ito. Bakit kailangan nyo pang maghangad ng malakas na kapangyarihan? Saan nyo ito gagamitin? Gayong hindi naman tayo mananatili habang buhay sa mundong ito. Muling tumawa si Emong at nagsalita. Yun nga mismo ang dahilan kung bakit naghangad ako ng malakas na kapangyarihan. Buhay na walang hanggan, Pablo! Mas lalong nagalit si Pablo sa mga narinig. Hindi nito lubos akalain na magagawa ito sa kanya ng mga taong pinagkatiwalaan. Kaibigan ng turing ko sa'yo, Emong. Ipinagluksa ko pa ang kamatayan mo. Hindi ko akalaing magagawa mo ito. Pasensya na. Pero hindi ako makakapayag na mapasayo ang mutya. Tugon ni Pablo. Para namang may magagawa ka. Tignan mo kung nasaan ka, Pablo. Nasa loob ka ng aming teritoryo. Wika ni Emong. Sumingit sa usapan si Aling Melba. Ay, paano kung sabihin ko sa'yo na meron? Matapos itong magsalita, kagad napuno ng maliliit na insekto ang buong kuweba. Dali-daling hinila ni Katansyong si Pablo palabas ng yungib.
Mahihirapan ka makipaglaban dito sa loob. Dome nila to eh. Mas mabuti kung sa labas natin sila lalabanan. Wika ni Katansyong. Patuloy na nagpupumigla si Pablo. Ngunit wala na itong nagawa. Hindi ko papalampasin ang ginawa nila. At mas lalong hindi ako makakapayag na magtagumpay sila sa mga plano nila. Tugon ni Pablo. Ilang sandali pa ay lumabas na ng yungib sina Emong. Walang pagdadalawang isip na sinugod ng binata ang dating kaibigan. Nagawang pigilan ni Emong ang atake. Kaso nga lang napatras ito ng ilang hakbang dahil sa sobrang lakas ng suntok ng binata. Ganyan nga. Ilabas mo ang galit mo, Pablo. Wika ni Emong. Hindi galit ang ipaparamdam ko sa'yo. Pasensya na, pero sa kabila ng ginawa mo, hindi ko magawang magalit sa'yo eh. Salip naaawa ako dahil sa naging mentalidad mo. Dahil sakim ka, kinalimutan mo ang pagkakaibigan. Tugon ni Pablo. Sabay tulak kay Emong. Muling nagsalpukan ng dalawa. At dahil sa lakas ng pagtama ng kanilang kamao, halos mahawi ang mga maliliit na puno. Tuloy-tuloy ang kanilang sagupaan at halos hindi nagkakatamaan ang dalawang panig. Puro salag at ilag ang nangyari. Kaso nga lang biglang lumusot ang kamao ni Emong sa pisngi ni Pablo. Dahilan para mapatras ito. Kaso nga lang kahit maliit na galos wala ang binata. Pasensya na, pero hindi ako magagawang sugatan ng dahil lang sa mahinang atake mo. Wika ni Pablo. Kalmado pa din itong nakikipaglaban. Ngunit kahit ganon ramdam ng lahat sa paligid ang pinapakita nitong lakas. Maging ang mga elementong naninirahan sa lugar, napipilitang lumikas dahil sa pinsalang nagawa nila sa paligid. Ilang sandali pa naglabasan ang mga disipulo ni Tatang Nasyo. Kaagad ding kumilos ang dalawang mambabarang upang pigilan ang mga ito na makisali. Naglabasan ang makamandag na insekto mula sa ilalim ng lupa at kinuyog ang mga kalaban. Ituloy mo lang ang laban, Pablo. Huwag mo kaming alalahanin. Kami nang bahala sa mga kalaban. Wika ni Aling Melba. Itinuloy ni Pablo ang sagupaan. Sa pagkakataong iyon, kitang-kita ni Katansyong na hindi nagpipigil ang binata sa mga binibitawan nitong atake. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang paghinga ni Emong. Mapaghahalata ang nakakaramdam na ito ng pagod. Anong problema, Emong? Bakit parang unti-unting humihina ang atake mo? Tanong ni Pablo. Pweh, nagkakamali ka. Pag-uusap ng dalawa habang nagpapalitan ng suntok. Samantalang si Tatang Nasyo naman, nakatayo lang sa pasukan ng yungib, pinapanood ang laban ng dalawa. Tumagal ng ilang oras ang kanilang laban, hanggang sa napagpasya ni Pablong tapusin na ito. Umatras ng bagya ang binata. Bumunot ng itak. Dito na nakaramdam ng takot si Emong. Anong gagawin mo? Bakit ka bumunot ng itak? Hindi mo ba kayang makipagsabayan sa akin gamit ang kamao? Tanong ni Emong. Hindi, Emong. Kailangan ko nang tapusin ang laban na to. Masyado na akong naantala sa totoo kong misyon. Tatang Nasyo, humanda ka dahil ikaw ang isusunod ko. Wika ni Pablo. Habang nakatutok ang itak kay Tatang Nasyo. Napangiti lang ito ng nakakaloko. Matapos ay bigla itong nawala sa harapan ni Emong. Nalabis naman itong kinagulat.
Nang muling magpakita si Pablo ay nasa likod niya na ito. Kagad siyang inundayan ng taga. Sa pagkakataong iyon, likod ng itak ang ginamit ng binata. Kagad nawala ng malay si Emong. Sinipa ito ng binata upang tumalsik papunta kina Katansyong. Ngayon, Tatang Nasyo, nasaan ang anak ni Katansyong? Nang lumingon si Pablo, nakita nitong hawak ni Tatang Nasyo ang anak ni Katansyong. Adela, anak ko! Walang iya ka talaga, Nasyo. Maging mga inosenteng tao dinamay mo na para lang sa sarili mong kapakanan. Wika ni Katansyong. Akmang sasalakay na ito nang biglang napatigil dahil naglabas ng punyal si Tatang Nasyo at itinutok sa leeg ng dalaga. Sige, subukan mong gumawa ng hindi magandang hakbang. Lalaslasin ko ang leeg ng dalagang ito. Wika ni Tatang Nasyo. Napakaduwag mo, Tatang. Tinitingala pa naman kita bilang guro. Wika ni Pablo. Hindi ko nakasalanan kung bakit ganon ang pagkakakilala mo sa akin, Pablo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, tinuruan lang kita bilang paghahanda. At ngayong handa ka na, oras na para anihin ang aking itinanim. Isuko mo ang mutya at papakawalan ko ang dalagang ito. Tugon ni Tatang Nasyo. Naipit si Pablo sa isang sitwasyon na kailangan niyang mamili. Hindi ito makapagpasya dahil sa oras na isuko ni Pablo ang tangan, magtatagumpay ang balak ni Tatang Nasyo. Kaso nga lang kung hindi naman ito susundin ang gusto ng matanda, maaring mamatay ang anak ni Katansyong. Huwag niyo pong sundin yung gusto niya. Huwag niyo po akong alalahanin. Iisang buhay lang ang mawawala. Pero sa oras na isuko niyong mutya sa kanila, marami ang mapapahamak. Wika ng dalaga. Tumahimik ka kung ayaw mong samain ka. Ano, Pablo? Sino ang pipiliin mo? Bilisan mo at nauubos na ang pasensya ko. Muling wika ni Tatang Nasyo. Nakatitig lang si Pablo sa matanda habang iniisip ang maaari nitong gawin upang mailigtas ang dalaga. Nilingon ng binata si Katansyong. Nakatitig ito sa kanya. Ramdam ng binata ang pagmamakaawa ng matanda. Huminga ng malalim ang binata. Akmang magsasalita pa sana nang bigla itong makarinig ng boses mula sa kung saan. Pakawalan mo ang kapangyarihan ko, Pablo. Ito lang ang paraan para mailigtas ang dalagang yan. Napagtanto ng binata. Ang narinig na tinig ay mula sa anyong tao ng mutya. Pero kapag ginawa ko yun, marami ang mapapahamak. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Tatang Nasyo. Tugon ni Pablo. Magtiwala ka sa akin, kaibigan. Muling wika ng boses. Sinunod ni Pablo ang sinabi nito. Agad nitong inilahad ang kanyang palad. At sa pagkakataong iyon, lumabas ang maliit na butil ng liwanag. Unti-unting lumapit si Pablo kay Tatang Nasyo. At nang maigit 1 metro na lang ang layo nito kay Tatang Nasyo, hiniling ng binata na pakawalan si Adelia. Ito ang mutya. Kunin mo. Pero pakawalan mo ang dalagang yan. Wika ni Pablo. Kagad namang itinulak ni Tatang Nasyo ang dalaga. Sabay hablot ng mutya sa kamay ng binata. Nakangiti ito ng nakakaloko habang pinagmamasdan ang nakakabulag na liwanag ng mutya sa kanyang kamay. Ang ipinagtataka nito, hindi nangihina si Pablo. Teka, bakit hindi ka nanghihina? Anong nangyari?
Napataas ng kilay ang binata at nagsalita. Yan din ang tanong ko, Tatang. Pero bakit ka nag-aalala? Hindi ba ito ang gusto mo nung una pa lang? Ayan, nasa iyo na ang kapangyarihang hinahangad mo. Matapos magsalita, kagad tumalon palayo ang binata. Nang makalayo na ito ng husto, unti-unting naglabasan ang mga elemento sa paligid. Lumapit ang mga ito sa matanda hanggang sa tuluyan siyang napalibutan ng napakaraming nilalang mula sa kabilang dimensyon. Ganyan nga. Sige, lumapit kayo sa akin at maging kaisa ko sa aking tagumpay. Wika ni Tatang Nasyo. Samantalang sa kinakatayuan naman ni Katang Syong, lubos itong nagpapasalamat dahil nagawang iligtas ni Pablo ang kanyang anak. Kaso nga lang nag-aalala ito dahil ibinigay ng matanda ang mutsyang tangan sa kalaban. Bakit mo piniling iligtas ang anak ko? Hindi mo ba alam na mas maraming mapapahamak dahil sa desisyon mo? Tanong ni Katang Syong. Huwag po kayong mag-alala, Katansyong. Ako po ang bahala. At isa pa, hindi ko naman pwedeng hayaan na may mamamatay nang dahil sa sarili ko lang ang iniisip ko. Kagad nitong ibinaling ang tingin kay Tatang Nasyo. Patuloy pa din ito sa pagsasaya. Kaso nga lang, unti-unti ay napapalitan ng mga sigaw ang kanyang halakhak. Hanggang sa tuluyan na nga itong nakakaramdam ng sakit dahil unti-unti siyang kinakain ng mga elementong nakapaligid. Ngayon, alam mo na ang kaibahan natin, Tatang Nasyo. Alam mo sa sarili mong ako ang piniling kanlungan ng mutya at hindi ito pwedeng mawalay sa akin. Kung sakaling mapas sa kamay man ito ng ibang tao, kaagad silang dudumugin ng mga elemento. Wika ng binata habang pinagmamasdan ang matandang unti-unting inuubos ng mga elemento. Ilang sandali pa, kusang bumalik ang mutya sa katawan ni Pablo. Papaalis na sana sila ng lugar nang biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa loob ng yungib. Napalingon ang binata. Laking gulat nila dahil isang nilalang ang unti-unting lumalabas mula sa hukay na gawa ng pagsabog. Mabaging langit, ano ang nilalang na yan? Tanong ni Katang Syong. Halos madapa ito sa kakatras. Maging ako, ngayon ko lang din nakita ang halimaw na yan. Tugon ni Pablo. Kung ano man ang nilalang na yan, sigurado kong likha ito ng demonyo. Wika ni Aling Melba. Mauna na po kayo. Kailangan nyo makalis sa isla. Ako na po ang bahala dito. Wika ni Pablo. Siguradong hindi mo kakayanin mag-isa yung nilalang na yan. Melbang mabuti pa. Kayo nang mauna ni Adelia. Wika ni Katang Syong. Mag-iingat kayo, Pablo. Hindi biro ang kalaban niyo. Matapos ang pag-uusap ng tatlo, dali-dali nang umalis sila Aling Melba. Samantalang sina Pablo at Katang Syong ay hinarap ang nilalang. Sa likod na lang po kayo, Tatang. Ako na po ang makikipagmano-mano sa nilalang na yan. Napakalaki ng nilalang. Halos 3 beses ang tangkad nito kumpara kay Pablo. Kulay pula ang balat. Merong malaking sungay at nababalot ng mga mata. Hindi makapasok ang atake ni Pablo dahil sa kabila ng laki. Napakaliksi nitong kumilos. Halos hindi makasabay ang binata sa bawat galaw nito. Muling umatras ang binata. Pagbalik sa kinaroroonan ni Katang Syong. Hindi pwedeng ganito.
Kailangan makahanap ako ng paraan para mapuruan ang nilalang. Wika ni Pablo. Kaagad namang kumilos si Katansyong. Nagpakawala ng napakaraming insekto upang bulagin ang mga mata ng nilalang. Nagkumpulan ang mga ito sa ulo at saka pa lamang nakagawa ng paraan si Pablo para makapasok ang kanyang mga atake. Tinamaan ito ng binata sa bandang dibdib. Bagyang napatras ang nilalang habang pilit na inaalis sa mga insektong nakadapo sa kanyang mga mata. Napangiti si Pablo dahil alam niyang nararamdaman ng kalaban ang mga atake. Isang malakas na atake pa. Siguradong mapapabagsak ko ang nilalang na ito. Wika ni Pablo. Muling inulit ni Katansyong ang pagpapakawala ng mga insekto. Ganon din ang ginawa ni Pablo. Dali-dali nitong inundayan ng sipa ang nilalang habang papatayo pa lang ito. Muling bumagsak ang halimaw. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang damputin ang sibat na humagis palabas sa yungib nung nagkaroon ng pagsabog. Tumalon ito ng mataas. Inumang ang sibat sa dibdib ng kalaban. Buong lakas niya itong itinarak, dahilan para mapasigaw ng sobrang sakit ang nilalang. Muling binunot ng binata ang sibat. Tumalon palayo sa kalaban. Pinakiramdaman nito ang susunod na kilos ng nilalang. Iba na ang itsura ni Pablo. Tila isang anghel na merong pakpak. Unti-unting bumabangon ang nilalang. Kitang-kita ng binata ang panghihina nito. Maaaring malaki at maliksing kumilos ang nilalang na yan. Pero sa bilis mo, Pablo, hindi kanya kayang talunin. Wika ni Katansyong. Binunot ng binata ang itak na nakasugbit sa kanyang bewang at muling sumugod sa nooy nanghihina na kalaban. Tila lumilipad na si Pablo. Sa muling pagbalik sa kalangitan, itinarak niya sa bandang ibaba ng leeg ng halimaw. Bumulwak ang napakaitim nitong dugo. Tumalsik sa kanang pisngi ng binata. Napasigaw si Pablo dahil nakakapaso ang dugo ng nilalang. Nag-iwan ito ng malaking pilat sa kanang pisngi ng binata at nang masiguradong hindi na ito makakagalaw, saka pa lamang ginamit ni Pablo ang itak upang tagpasin ang ulo nito. Gumulong sa lupa. Inakala ng binatang tapos na ang laban. Unti-unting natunaw ang katawan nito. Naging alikabok ang buto. Kaso nga lang, laking gulat ng binata nang lingunin niya ang ulo ng nilalang. Tinubuan ito ng 8 maliliit na paa na parang gagamba. Umangil ito. Tumalon papunta sa kinakatayuan ng binata. Kagad winasiwas ni Pablo ang itak dahilan para tamaan ang ulo ng nilalang. Kaso nga lang nananatili itong buhay at patuloy siyang hinahabol. Nagbubuga ito ng nakakapasong likido at nang tumama sa damit ni Pablo, dali-dali niya itong hinubad dahil nalulusaw ang tela. Patuloy na nakikipaghabula ng binata sa ulong naglalakad hanggang sa madako sila sa gawing pasukan ng yungib. Nakita ng binata ang pinagmula ng halimaw. Tanaw nito ang nagbabagang putik sa ilalim. Kagad nakaisip ng paraan si Pablo. Hinayaan niyang makalapit ang ulo at nang tumalon ito, ginamit ng binata ang kanyang itak upang paluin ito papunta sa mismong butas. Nahulog ang nilalang. Napasigaw ito nang tumama ang nagbabagang putik. Unti-unting nasunog ang ulo hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Nang matapos ang laban, muling binalikan ng binata ang katawan ni Tatang Nasyo. Buto na lamang ang natira. Imbis na magtanim ng galit, naawa ang binata sa sinapit ng dating maestro. Maestro,
Naway matahimik na ang inyong kaluluwa. Patawad po. Humantong tayo sa ganito. Muling wika ni Pablo. Ibinalot ng binata ang mga bangkay ni Tatang Nasyo. Dinala sa loob ng gubat. Sinundan naman ito ni Katansyong. Medyo pasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kaya unti-unti na ring nagliliwanag ang paligid. Hanga din ako sa kabaitan mo, Pablo ah. Biruin mo. Pinaglaruan ka ng matandang yan. Pinagsamantalahan yung kabaitan mo. Ginamit ka. Tapos nagawa mo pang patawarin. Ibang klase ka talaga. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ikaw yung napili ng bagong silang na mutya para maging kanlungan. Wika ni Katansyong. Hindi ako nagtatanim ng galit kahit kanino man. Kahit sabihin pa nila na ginamit lang ako. Yan ang aral na gusto kong matutunan ng lahat. Maaaring nalamangan tayo sa isang bagay, pero kung mabuti ang iyong hangarin, habang buhay ka nilang maaalala. Habang buhay silang babangungutin kung paano nila ginamit ang iyong kahinaan upang makalamang sila sa kapwa. May amang may likha na nagtitimbang na patas na karapatan para sa lahat. Darating ang panahon, magbabayad sila sa kasalanan nila. Yan ang nangyari kay Tatang Nasyo. Wika ng binata. Nang matapos ang paglilibing sa dating mga kasamahan, kagad na din silang umalis sa lugar. Tuwang-tuwa ang kanilang mga kasamang naiwan dahil nakabalik ng ligtas si Pablo at ang iba pa. Maraming salamat sa tulong mo, Pablo ah. Kung hindi dahil sa'yo, wala nang anak ko. Wika ni Katansyong. Maging ang anak nito, labis ding nagpapasalamat sa ginawang pagligtas sa kanya ng binata. Makalipas ang ilang taon, namuhay ng payapa ang binata sa kanilang bayan. Tuloy pa rin ang kanyang panggagamot at mas lalo pang dumami ang kumikilala sa kanyang husay. Hindi lubos sa akalain ni Pablo na mula sa isang simpleng pagtulong, magkakaroon siya ng pambihirang obligasyon sa amang may likha. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam ng totoong lokasyon ni Pablo. May mga nagsabing tinahak ng binata ang daan ng pagiging ermitanyo, ngunit may ilan ding nakapagsabi na patay na ito. Ganun pa man, bago tuluyang nawala si Pablo, may naiwan itong ilang mag-aaral na nagpapatunay ng taglay na kakayahan na minsang nabuhay si Pablo sa ating mundo na may gabay na kerubin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Isa na namang series ang natapos natin, pero parte ng pag-unlad ng channel na ito, magkakaroon ito ng isang buong episode na merong drawing. Tama kayo. Habang pinapakinggan ng kwento, mapapanood nyo na ang itsura nila sa drawing, mga kabayan. Kaya abangan nyo yan. Para naman sa susunod nating series, abangan ang Puting Gabunan. Ang Ninuno.